Ano, sir? Anong oras na, sir, ngayon dyan, sir? Anong oras na? Alas 8 na po. So ano lang ngayon, sir, bali confirm ko lang, sir, yung ano, sir, yung pinadala niyo na Excel file, bali 3 files, sir, 'yon. Opo ata. Tama, Oo, sir. tapos kung may question po para ma-explain ng maayos. Okay, sir. Sige, sir. Ano yung question niyo, sir? Open ko guys, sa loan tracker namin. Yes, sir. Ito ngayon, sir. Open ko ngayon. Loan tracker, sir. Ano kaya yan? Loan tracker. Ano, sir? Share ko yung screen ko, sir, ha? Sige po. Okay. Okay. Okay lang, sir, yung audio ko, sir. Okay lang po. So ito, sir, no, yung loan tracker, sir, naka-open na, sir. Okay. Naintindihan niyo naman po yung mga 'di ba, yung mga mga deductions niya, like ARF, CPF, ganun po. Wait, sir, nag-loading siya. Actually, sir, yung ano, sir, hindi ko pa, sir, na detailed yung ano, sir, no, dun sa yung mga details dun sa ano ngayon sa file, sir. Pwede natin, sir, ano na lang, para sa part, sir, sa data gathering, pwede, sir, natin i-ano na lang to kasi mga abbreviation, sir, yung terms nyo, di ba? Oo, pero dito rin po yung meaning niya. Okay. So yung meaning, saan, sir, yung meaning niya? Andiyan din po sa baba niya. Sa baba. Hindi, sa baba po nung gaya ARF, ang ibig sabihin niya Okay. application review fee, which is 2% of principal. Okay. Application review fee. Ito, sir, no? 2% of Opo. principal. Okay, nasa taas, sir, yung meaning niya. Okay. Sige, sir. So CPF, contract preparation fee, 2% of principal. Okay. Tapos membership fee, naka-fix na po itong iba. Okay, fix na, sir. Fixed amount na siya, sir. Bali, ang gagawin natin, sir, dito is mag-create kami, sir, ng settings niya na page na pwede nyong, ano, sir, even in the future, if merong changes sa policy niyo, pwede siyang ma-edit. Pwede po 'yon. Yes, sir. Bali, ano lang, bali sa settings na lang siya, sir. So madali niyo lang ma-change if ever needed na hindi na siya needed i-change pa sa code sa program mismo. So directly sa system, sir, pwede niyo na siyang ma-change, like ang default, ang value niya ngayon, for example, is ang basis, for example, sa ARF is 2% of principal. So let's say in the future, gusto niyo na, ano, sir, na 3%, 4%, kung ilang percent yung gusto niyo. So pwede niyo na siyang ma-edit. Automatic naman po 'yan na mag-a-adjust sa computations? Yes, sir. Pero dun, sir, sa mga bagong transactions. Okay. Ang effect niya dun sa mga bago. Dun sa mga previous na mga na-save na transactions, yung old pa rin na na percentage niya. Oo. Kasi yun yung possible, sir, 'di ba, na mangyari na, let's say, yung mga ito kasi, sir, 'di ba, mga deductions lahat to? Opo. Deduction siya. So pag compute, sir, sa loan, deduction siya. So yun, sir, possible kasi mag-change yung basis nyo doon sa computation.
Like ngayon 2% and then possible. And then even the ano sir, yung sa membership fee, yung amount ng magkano yung fixed amount sir sa ano, membership fee, which is 100. Yes po. 100 and 100 yung ano. So yan sir, yung mga default value sir, bali mangyayari kasi doon sir, once na mag-enter na kayo ng loan, pwede na natin siyang iset. Sample ko lang sir. Actually meron kong pwedeng i-sample sir doon. Mm. Ito sir sa wait sir, open ko lang sir. Pero sige sir, while ano sir, gi-open ko pa sir, ano pa yung ano sir, ibang clarification natin dito? Yung sa interest po, possible po ba na, di ba yung interest kasi namin at the moment 4% siya or 1% weekly or Yes, every sir. payment? Oo. Possible Interest, ba ito na, sir, no? Interest 5%. Yes sir, bali, ang ngayon sir was 1%. Okay. 1% weekly or 4% monthly Okay. kung sa monthly kinukuha. Possible ba na diminishing siya? I mean, parang halimbawa may certain client na gusto naming ibaba yung interest. Halimbawa naka-loan, naka 5 cycle na sila tapos gusto naming ibaba yung interest niya. You mean Possible sir ba yun sa 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 ano na yun sir, pag nag-renew na siya sa bagong loan? Opo. Mm. Yes sir. Bali kung every time kasi sir, let's say natapos na yung isang loan niya, so dun sa next loan niya sir, is pwede naman sir mag-recompute ng bagong ano doon ng let's say you want hindi na siya straight type ano na diminishing, pwede na sir. Mm. Oo. Actually doon sa ginawa namin sir na sa ngayon sir is even yung for example sir kung na-save na yung isang loan, so bago pa lang siya na-save, and then if ever na merong changes, actually pwede pa siya sir i-edit. Meron ng edit button dun sir, no? Pero yung ano na yun, yung mga editing kasi sir, depende yan sa security na gusto niyo sir. Like for example, depende sir sa role dun sa user, based dun sa login niya, kung ano yung pwede ba siya mag-edit, pwede ba siya mag-delete ng data, ganun sir. Pero ano sir, no, exception lang sir if meron na siyang payments. Kasi kung na-compute na siya, actually sir, pwede rin i-recompute eh. na kahit na-save na siya sir. Let's say, pero meron ng mga na-enter na payments. Actually, yung payments din sir, pwede kasing i-delete eh. No? Ang system kasi sir ng pag-delete din, bali ang mangyayari sir pag nag-delete ng like for example payments, loans or borrower, na napupunta siya sir dun sa ano, na kung nakita niyo sir dun sa side, meron siyang module ng ano sir, hindi siya totally nawawala yung data. Bali parang ano sir, example sir sa Windows, 'di ba merong recycle bin? Pag nag-delete ka sir ng file mo, bali pupunta muna siya dun sa recycle bin. So unless natanggalin mo na siya sa recycle bin, hindi na siya mababalik. Pero kung nandun pa siya sa recycle bin, pwede mo pa siyang i-restore. So yun yung purpose niya sir, kaya if ever ma-delete mo din siya, mababalik pa siya. Sa ngayon sir, yung ano, as long as you have yung admin access, depende sa access level mo sir, pwede mo siyang ma-edit pa, no? Ma-change pa. So yung sa question mo sir, it's either, pero sa iyo sir, yung question mo kasi is about ano naman talaga, no? Reloan naman yon. Hindi naman yung hindi yung existing loan. Kapag nag-renew sila, ganun. Nag-renew. Pero yung ano po, yung interest niya per client yon na i-ano mo, may option doon kung 1%, 2%, mga ganun. Yes sir, meron. Yun nga sir, bali
Actually, sir, yung default na value, meaning yung default value, sir, kung ano yung gusto nyo na, let's say, nagpili siya ng, pag-create niya ng bagong loan, is let's say 1%. So, yung 1%, sir, ano, sir, meron kaming mga ibang clients, sir, na fix yung rate nila. No, Oo nga eh, opo. pag-create nila ng loan. Pero meron din mostly, sir, sa clients namin, yun yung editable yon. Yung value ng, let's say, 1% nakalagay dun sa box ng interest, pero pwede nilang i-change yon while before nila i-save yung loan. So meaning sa loan niya, sa per loan ng customer, sir, pag nagre-loan siya, let's say yung first loan niya, sir, is 1%. Pero yung dun sa next loan niya is 2% na siya. So pwede siyang ma-increase, pwede siyang ma-decrease. Actually, sir, depende lang talaga, sir, sa policy nyo kasi totally pwede naman nating i-customize yung system. So, kung sa inyo gusto nyo siyang ma-change for every loan, pwede, sir, na ganun, na may edit siya. Pero kung gusto mo rin na, meron kasing ibang values din, sir, na gusto niyo mo na i-lock siya. Like, for example, ito, sir, sa members fee, fix siya, di ba? 100. So, pag-create ng loan, automatically, lalabas yung 100. So, hindi na needed na mag-enter pa. Pero at the same time is, ano ba yung gusto mo, sir, na pwede siya na nakalock siya? Meaning, hindi siya totally ma-edit? Or pwede rin siya na editable? So, lalabas yung 100, pero pwede mo rin siyang i-change to 50. Pwede mo siyang gawing 150. Ganun, sir. So, yung every field, sir, every data, pwede nating lagyan ng certain condition na editable ba siya or hindi? Or nakalock ba siya? Para mas maganda po kung nakalock na lang yan. Pero yung membership fee kahit ano na lang, editable. Okay, sir. Okay. So, ang ilalock natin, sir, is yung, sir? Yung membership fee is editable. Wait lang po. Or ang, sir, yung kasi ito, sir, yung fix yung membership, legal handling fee, RSF, saka LPF, currently fix sila. So, pwede natin, sir, na i-lock to sila sa based value, no? Bali, pag nag-create, sir, ng loan, automatically lalabas na yan ng mga value na yan, and then nakalock siya. Pero depende, sir, kayo, sir, kung ano yung gusto mo, sir. Pwede ba? Actually, iniisip ko pala po kasi yung membership. Kasi yung ibang ang membership nila ay one-time payment kapag nag-join sila. Yes, sir. Yung, hindi siya per loan. Yung sa amin kasi per loan. Yung ngayon, sir. Okay. Oo, which is karamihan naman karamihan naman po ng mga microfinancing, per loan yung membership fee nila, tama? Per loan, yes, sir. Yung mga charging. Per loan. Sige. Para mas maganda pag nakalock in na lang po yan. Okay, sir. Pag nakalock na din. So, lock na lang, sir, to. Okay. I-note ko lang, sir. Sige, sir. Ano pa yung ibang natin? So, lock na lang, sir. Basta lahat, sir, nung fix na, sir, lock lang yun. So, from member to LPF. Yan, saan mo papasok eh? Hindi, okay lang. And then, okay. Saan na isang tanong ko kanina? Wait lang po. Oo. Kasi sir, wala kaming at the moment, wala kaming penalty. Okay. Penalty, sir. Pero nire-revise namin yung policies namin na magkaroon siya ng penalty. Okay. Yes, sir. Kaya walang makikita dyan sa sinend namin na penalty. Paano po kaya yun, sir, yung kapag penalty, like lagyan namin ng penalty? Halimbawa, overdue, past due, ganun.
Ano sir, yung penalty kasi sir, pwede nating i-base dun sa, for example, kung late, meron akong client sir, like, based dun sa late payments niya. So let's say 5% or ilang percent yung pwedeng iset for the late penalty. So pwede siya sir based on per payment na late siya. So automatically sir, automatic na yun sir na magko-compute yung system. So ang ano na lang sir doon is ano ba yung gusto mong basis. So it's either actually ang common sir na sa mga clients namin, yun lang ano sir, yung percentage, kung ilang percent ang gusto nilang ano sir based on the current ano sir, current balance. Kaya ano sir, ang penalty kasi sir is ano din, pwede siya sir, kailan ba siya dapat ano sir, Apply. apply. So it's dun ba sa per Yun po. payment pa lang na late or dun sa based on the maturity date pag nag-mature na yung loan, so dun pa lang siya mag-start. So meron kaming ganun Yes sir po. ng mga clients na Mm. merong ibang clients namin sir nagpe-penalty na sila kagad sa per payment pa lang kung malilate ang payment nila. Pero meron ding iba sir na hindi sila nagpe-penalty dun sa per payment, bali sa maturity na sila. So pag Oo. meron din iba sir, meron even sa maturity, meron pa silang grace period na after 15 days, dun pa lang sila mag-start ng Magpe-penalty na. penalty. Oo. Actually sir, dito Tama po. sa mostly sir sa mga ibang clients ko nga sir, hindi nila kaagad pag-start nila sir na magpagawa ng system, hindi pa nila priority yung penalty. So meaning nagiging adjustable kasi yung penalty nila eh. Parang depende na lang sa client kung i-apply nila o hindi. Ganun sir. So meaning um, meaning basta ma-recover lang nila yung, let's say, especially kung past due na siya based on the maturity date ng loan. So, hindi na sir sila nag-incur ng penalty. Bali, doon na lang sa ano sir, na makuha nila yung ano, yung payments doon sa original balance. Pero yun sir, ikaw, depende sir sa inyo kung ano yung policy niyo doon. So, pwede tayong maglagay ng computation nun dun sa per payment or dun na sa after the maturity date. Editable naman po yun, tama? Yes sir, editable din sir. Like ang pwede nating i-edit dun sir, ang ano sir, actually sir sa per transaction, bali yung editable sir, dalawa kasing klase sir. Bali pwedeng gawin natin siya sa per transaction every time gagawa ka ng bagong loan, may edit siya kagad or based on the settings. Yung settings sir, meaning like sample sir no, Pang general yun? o general sir. Bali once na sinet mo siya dun sa system, applicable na naman siya sa next transaction. So like for example sir, 'di ba, sa settings sir, pwede nating i-set na ang fixed amount nyo sa membership fee is 100. So every time na mag-create ng bagong loan, kung nakaset na siya, 100 yung lalabas. Pero later pag sa settings, pwede nyo i-change yung settings na let's say 150 na. For example, ang membership fee ninyo. So, every time na mag-create ng loan, naka-ano na siya, gagawin niya ng 150 kasi yun na yung nakaset eh. Pero hindi siya editable. Every time na ano ka sir, na mag-create ka ng loan, yun na yung value yung lalabas niya, pero hindi mo siya pwedeng i-edit. Okay? So, yun yung first option sir, sa settings yun. Pero kung sa every transaction, editable siya, so meaning sir, pwede mo siyang i-change. Pag nag-reloan siya or nag-create siya ng transaction, pwede mong diretso i-change yung 100, pwede mong gawin to 150. Ganun sir. So meron lang default value, lalagay natin 100, pero yung 100 pwedeng ngayon ano siya, 100 siya, pero the next transaction pwedeng 150 siya. Ano po? Pag editable sir per transaction, pwedeng sa let's say yung transaction niya ngayon sir is 100. Okay, and then nag-reloan na siya. Pag nag-reloan siya sir, 100, pwedeng i-change na siya to 150. Yes po. Yes po. So ganun sir. So ano sir, depende lang din sa inyo sir kung by per transaction may edit siya or by settings na hindi na siya may edit na ano din. Para mas maganda yung ano per transaction?
Per transaction, sir, may edit. Pero mas matrabaho po ba yun? No, sir. Okay lang, sir. Parehas lang naman din yung ano, yung way ng pag ano nun. Sa inyo, sir, actually kami naman, sir, yung mag-a-adjust eh. Bali, hindi dapat, sir, na kayo yung mag-adjust dun sa system namin. Bali, yung system dapat yung mag-adjust sa base sa needs ninyo. Sa needs namin. Oo. Kung ano yung mas ano, sir, mas madali para sa inyo na mas user friendly, yun yung gagawin natin, sir. Oo. Siguro per transaction na lang po. Per transaction. Okay, sir. So yung ano po, yung sa may pag-apply ng penalty, so kahit hindi muna ngayon or ano pong ma-suggest nyo? Ano, sir? Actually, sir, later kasi nakikita ko kasi, sir, na pattern din sa mga clients namin, sir, sa lending. Magiging concern din nyo talaga yun, yung penalty. Siyempre, needed yung especially siguro kung bago pa yung ano niyo, sir, yung lending business nyo, hindi siya immediate na ano pa na concern. Pero in the long run, siyempre magiging concern nyo rin yun eh. So, mas okay pa, sir, initially i-ano nyo na, ilagyan na natin ng penalty. Meron na talaga siyang option na mag-penalty. Pero flexible na lang siya. Like, for example, kung Yun, mas maganda. na pwede siyang tanggalin or pwede siyang, kasi pwede, sir, gawin natin sa penalty automatic. Usually, sir, ang penalty kasi automatic na siya kino-compute sa system. So, parang ganun din, sir, sa every transaction, pwede siyang editable. So, meaning, by default, magko-compute siya ng penalty based dun sa gusto ninyo, like ilang percent ba, and then kung by maturity date ba siya mag-compute or per payment siya, magko-compute na kagad siya. Pero merong option, flexible siya kasi pwede niyo siyang itanggalin, no? Pwedeng tanggalin yung penalty per transaction. Pwedeng naka-apply lang din yun sa certain members, tama? Yes, sir. Pwede rin, sir. Na for the certain member lang yung merong mga penalty. So, hindi siya applicable sa lahat. Okay. Sige po. Kasi kailangan nyo din po yun sa pag-develop, ano? Yung sa Yes, policy sir. ng penalty. Yes, sir. Sa ngayon, sir, Kasi sabi mo, ngayon, wala pa kayong definite na policy sa penalty nyo? Wala pa po. Pero ang iniisip po namin, after maturity. Okay. After maturity. After maturity ng loan. Pero gusto ko yung idea na bigyan sila ng grace period para hindi naman kaway mga member. Oh, yes, sir. Yun After nga, sir. maturity. And After then maturity. grace period of siguro 10 days na lang din 10 maximum days. para hindi na Okay. kaway yung company. Okay. Yes, sir. Masyadong matagal din yung ano. Tapos, sir, yung sa percentage, sir, kailangan nyo na po ba ngayon yun? pwede naman, sir, later Or, pa. Actually, sir, yung value kasi ng percentage naman ng computation, kung let's say, per day or ano? Ano siya, let's say, kung gusto nyo, let's say, 5% per month, yung 5%, pwede naman, sir, siyang changeable. So, settings lang din. Settings lang siya. So, later in the future, kung mag-decide na kayo kung ilang percent yung gusto nyong i-apply, pwede naman siya ma-change. Bali, ano lang siya, sir, default value. So, meaning yun yung lalabas, let's say, 5%, pero changeable siya. Parang sa interest lang din. Oh, yes, sir. Same lang sa interest, sir, na changeable siya. Okay po. Pero meron siyang default value. Let's say 1% yung default value nyo. Pero pwede nyo siyang i-change later per transaction. Okay. Changeable. Sige, sir. Na-note ko na, sir. Bani yung penalty, sir, is after maturity date, then 10 days ang grace period. Grace period. And then changeable. Sige, sir. Next, sir. Okay. Sa may existing loan po, wait lang, sir. Sige, sir.
existing loan ng member ng member, let's say 20 weeks po kasi yung pinipirmahan nilang kontrata. For example, nag-start siya ng 20 weeks. Ano ba yung 20 weeks? Let's say May. May 1, 1, 2, 3, Dito, 4, sir. 5. Sample, meron sir dito tayong sa actual loan dito. Amortized loan. Bali itong first page niya pala sir, bali table lang to ng sir no, ng Yes po. rate ninyo. Bali meron ng computation para kung sasabihin niya na ang principal niya is 13,000, alam niyo na kagad kung ilan yung interest. Yeah. Magkano yung mga charges. Okay. And member. Ayan po yung lang, amortization code lang. Amortization code. So, 915. Bali yung code, sir, is based dun sa amount yon ng principal. Yes po. Parang yung code lang po yung kailangan namin dyan para sa Pag nag-create kayo ng bagong loan, sir, bali code. Itong code na to, sir, yan yung lalagay nyo dun sa dun sa lalagay namin sa loan record yata yun. Okay. Para kung halimbawa, para hindi na kami mag-input. As database lang yun. Actually, naka-arrange na sir yung niyo, no? Organize yung Excel file niyo, sir. Opo, pero matrabaho. Hindi namin nasusundan yun. Kaya nagkait sila ng kung saan sila mapapadali. Yes, sir. Actually, sir, yun yung talagang effect, sir, pag once na ma-convert siya, sir, to system na mas madali na siya, sir, ma-track down. And then yung automation, sir, ng yung automation ng work, sir, is mako-customize natin based dun sa needs nyo. Yes po. And then yung mga members po dyan, parang ang alam ko hindi updated yan eh. So hindi na-record lahat. May iba silang database na ginagamit, which is sa Excel. Yan kasi hindi siya parang, ayun nga, matrabaho. Okay. Bali, another file pa yun, sir, ng Excel? Ang gamit nila, sir, sa members database. Okay. Parang may ganun. Yung collection sheet. Parang shinare ko din po yata yun. Yes, ma'am. Anong file? Tatlo, ma'am, yun na file, no? Wait, ma'am. Yung isang, wait, ma'am. Open ko pa yung isa. Loan tracker, AGAP form, and then collection sheet, ma'am, no? Ito, ma'am. Yes po. Bali dito ninyo na, ma'am, ina-update yung payments, ma'am. Payments per day. Po yung nilang collection ngayon. Collection sheet. Kasi mas na-trace nila dyan kesa sa isa. Bali, nakalink na to, ma'am, sa no? Doon sa ibang forms nyo? Hindi po. Hindi siya nakalink na? Hindi po ata. Separate yan eh. Okay. Bali, minamanual po nilang chine-check yung mga balance ng member. Okay. Bali dito, sir, per day siya na, sir, yung collection. Kung magkano kung sino yung mga kokolektahin that day at kung magkano. Ano yung meaning, sir, ng yellow dito? Yan po yung may mga hindi kailangan may update. Okay. Meron dyan yung number of weeks unpaid eh. Number of weeks, ito, sir. Ito. Number of weeks unpaid. Unpaid siya ng 2 weeks. Okay. So, yung mga white, sir, yun yung okay yung payments. Wala silang late payments. Updated. Updated sila.
Oo. Kaya makita maraming hindi updated. Pero once na sir, bali pag let's say sir na late sila ng payment ngayon, let's say ngayon ito tong 5 weeks na siyang hindi na late no. Na pero kung nakabayad na siya, magwa-white na ulit yung niya. Yung mawawala na yung yellow sir no, tatanggalin na yung yellow na color. Basta na-update na siya. Sa updated po na collection sheet, dun po tatanggalin yung kulay. Sa updated. Mm. Iba pang Para sir, makikita din. Oo, marami pa po ata dyan eh. para ma-track down pa rin kung na-late siya before. Opo. Pastyo. Okay. Ganun ba siya yung ginagawa nyo? Or ina-edit nyo lang pa dun? Ano? Yung halimbawa kung nakapag-update sila ng Payment. loan, ng payment, For tatanggalin nyo ng example, yellow. May ibang Ibang sheet na sir. okay. Mhm. Bali dito Kasi ma'am, yellow pa rin siya. Yellow pa rin. Yes, sir. Yung yung certain date. Yellow pa din. Okay. Pero kapag nakapag-update siya This week. this week. Oo. Next Wala week na ng yellow next week. Okay. Sa next na ma'am, na week. Yes po. Pero yung saang sheet ma'am yung ina-update yung ma'am, yung pinaka bali ang pinaka dito ma'am sa loan tracker, dito niyo ina-update yung balance mismo ma'am, saan niyo ina-update? Doon din po sa sa Excel. Sa collection sir? Opo, pero I think hindi yan yung Ano ba, March 16? Meron ata yung hindi mo ata na Shane, Ma'am Shane? Alin? Na-send ako sana yung Baka yung mga lumabas update. lahat yung mga yung mga may mga naka-hide dyan. Meron naka-hide ma'am na columns? Opo. Anong date po ba yan? May ba yan? March. Yung last. May. Ay, may ba? March. Oh, March. May mga ayan May. Ayan, January, May. Yan ba yan? Hindi. Ni Jan ada eh. Kay Jan, yung Jan, collection sheet Collector. din yun. Oo. Collector. So, okay ma'am, another ma'am tong Palasyan. Opo. Naka-per barangay po kasi. Barangay po yan. Barangay po yan pala siya. Yung Lunes kasi madaming collection sheet ma'am. Ano pa yung kailangan nyo, sir? Kailangan nyo ba lahat ng collection sheet from the very start or? No sir. Okay lang sir. Bali yung initial kasi sir na mga sir is needed naming makita yung computation nyo sa loan. So, ang first sir is i-clear ko lang sir i-verify ko lang sir na bali ilang klase sir yung loan nyo ngayon? Isa lang po. Bali isa lang sir no? So dito sir makikita ko yon sa sir. Kung sa sample sir sa loan tracker sir lang yung titingnan ko. Para merong may ang sir ba na merong computation, let's say from the principal na nag-avail siya or dun sa table pa lang sir, actually meron naman nung sir doon no, yung first natin na table na tiningnan kanina na meron na yung sir no, yun na yung computation. Yes po. So bali isa lang sir no na class. Bali sir no, so one type of loan. Tapos sir ang active loan nyo sa per borrower,
bali isa lang din sir dapat ang allowed na ano sir na loan nila. So hindi pwede sir magsabay na dalawang loan. Dapat mabayaran muna nila yung isang loan before sila maka-avail ng another loan. Opo, at the moment po isa pa lang. Pero pwede silang Okay. mag-renew in advance kung isa-settle nila lahat yung ano nila. Yes sir, renew in advance. Kung Mm. meaning yung previous loan niya sir mako-close na yon. Oo. Bali then makaka-renew na siya. Pero at that time, bali in ano sir, at that time is isa lang yung loan na pwede niyang ma-avail talaga. Opo. Yung active loan. Kasi meron sir ano sa ibang clients namin sir, meron silang multiple loans. Pero meron ding iba sir na so meaning sir, let's say ang collection nila, meron silang daily collection, meron silang weekly na collection. So pwede sir na magsabay yon na meron siyang daily na loan tapos meron din siyang weekly na loan. Okay. So dun sir sabay. Pero sa inyo sir isa lang no ang nangyayari sa inyo. Sa ngayon sir. Opo, Pero isa plan lang po nyo muna. later ba sir? So later sa inyo sir Parang- is ang active na magsabay na merong active loan. Wala po, parang mahirapan po kami doon. Okay. Sige. So isa-isa lang. Per borrower, basically ano lang sir no, one loan lang. Ano sir, yung ibang ano sir, regarding sir sa reporting niyo sir, yung kasi doon sa reports din sir, makikita namin kung ano yung needed niyo ng mga output sa system. So yung currently sir ngayon, yung reports niyo dito lang din sa Excel or meron pa kayong separate na ano sir? Na para pag nag-report kayo sa paano niyo ginagawa sir? Through Excel lang din? Opo, Excel lang din at the moment. Pwede mo siya i-send yung sample ng weekly po kasi yung ginagawa niya na reports. Weekly. Opo. Pero sa ano sir, sa yung everyday, sa daily sir, meron din ba kayong ginagawa na report? Weekly lang? Opo, parang weekly lang eh. Tama siya Okay. weekly? O may daily ka din ginagawa? Ako parang weekly lang po yun eh. Kasi kapag yung daily, ini-input lang yung mga nagbayad. Okay. Mm. Bali daily ma'am, Pwede in-encode lang sir. Okay. Yung ano sir, yung mga reports na ginagawa niyo, saan ko sir makikita dito sa Excel yun? Wait, application. Parang hindi po ata Nandito na-include din ba na si sir sa Mend. hindi sir na-include, okay. Wala po, hindi po na-send. Pwede po namin i-send mamaya. Okay sir, sige sir. Oo. Kasi yun importante din sir yung sa report, yung output niya, ano ba yung needed niyo ng mga reports. So it's either kasi meron sir it's either ang pinaka main report niyo weekly, pero pwede rin natin siyang i-consolidate sir sa monthly. Like yung mga financial Opo. statements, monthly siya sir, every monthly na reporting. So ma-combine siya into or later sir like pwede rin siyang quarterly or yearly na mga reports. Consolidation. Pwede na po gawin sa application yun, no? Sa system. Pwede na sir. Mm. Actually ngayon sir, possible din sir kasi na yung
Sa ngayon, sir, ilang klase yung reports na ginagawa niyo sa Excel, sir? Isa lang ba? Or ilang klase, sir? Parang isa lang po ata. Shane, Isa lang. ilang klase yung ginagawa mong report? Parang weekly? Weekly lang? Oo, ito lang. Yung collection. Kasali ba mga expenses, ganun, sir? Yes, ma'am. Included, ma'am, yung expenses. Oh. Ayun din. Meron din po. Monthly. Ano, ma'am? Like, for example, ma'am, yung sa cash flow, ma'am, nyo, yung in and out ng cash. Ay, meron So, po. meaning yung... May daily cash flow din naman po ako. Okay. Yung in and out, ma'am, no? So, Yes. lahat ng mga expenses and then yung mga... For example, ma'am, yung ano, ma'am, ano yung pinaka main report niyo, ma'am? Yun na yung weekly na ginagawa mo. Yes po. Daily weekly, tama. No? Daily weekly kasi yung daily, may tulong kang daily. Tapos nag-consolidate ka sa weekly. Right. Parang daily weekly na. Parang kino-consolidate lang weekly. Pero daily yung recording. Okay. So, daily, ma'am, meron kang ginagawa na recording and then consolidation niya sa weekly. Yes po. Bali, ano, ma'am, pasend na lang din, ma'am, yun, yung sample nun. Para ma-analyze namin yung, ano, ma'am, yung report. Sige po. Ano, ma'am, no, na sa Excel din, sa Excel niya rin ginagawa yun, ma'am. Yes po. Ano, sir, Sa Excel, besides pero sa wala po ata. report, yung ibang ano... wala pa, sir, dito. Po? Wala pa, sir, dito. Apo, wala pa po ata. I-send na lang daw. I-send na lang. I-send na lang, sir, daw. Yes Okay. po. Yung ano, sir, yung isang nakita ko rin dito sa Excel file niyo, sir, yung mga forms. So, dito, sir, sa AGAP forms, ito na yung lahat ng mga forms na ginagamit niyo, sir? Yes po. Ayan yung fini-fill outan nila upon application. Pag-apply, sir, pag-start. Yes po. So, lahat ng form Kahit na to, sir, reload na fini-fill up niyo to. Yes po. Sa reloan din, sir. Bali, ito rin yung ginagamit. Yes po. Yung sa ibang form kasi, sir, pwede na nating automate yung generation ng form. Like, for example, sir, yung promissory note, mga loan agreement. So, once na ma-enter na, sir, yung mga data, bali isang beses nyo na lang i-enter yung initial information sa borrower, sa Yes. loan, and then, basically, ito, sir, mangyayari, i-print, ready na siya for printing. Yes po. So, ito, sir, pag na-late sa ano na to, no? Pag past due na. Oo, kapag ka mag-mediate na lang yung barangay. Loan tracker. Ano, sir, meron pa kayong iba, sir, questions doon sa... Yes po, yung tinatanong ko kanina, yung sa may about sa existing loan, kasi 20 na weeks yung sa may contract nila, tama? Meron ba sa sa system yung halimbawa kailangan naming i-waive yung payment nung member? So halimbawa ma-waive ng 2 weeks,
then mag-e-extend din yung maturity date niya. Halimbawa na hospitalize si member, Yes, hindi sir. siya makapag-settle ng Bali 2 weeks. mm. So, kailangan namin Bali i-consider yon. may extend sir yung ano niya, yung maturity date. Oo, hindi namin siya sisingilin let's say 2 weeks, pero ma-extend yung maturity date niya. Mm. Sa ngayon sir wala yung ganun no kasi pag compute sir dun sa date naka-ano siya, naka-fix na siya. Pero pwede nating gawin sir na ganun na merong sa ibang clients namin sir, meron silang sa lending sir ginagawa nila is like parang restructure siya. So yung I-restructure yung loan, yung agreement. restructure yung loan na change kasi yung ano yung initial agreement like yung period niya, yung maturity date kasi change eh. Sa ngayon sir actually pwede kasi i-edit yung ano there no, yung loan, may edit siya initially. So yung maturity date niya, yung computation kasi sir ng maturity date din niya is depende dun sa ano, let's say by default is 20 weeks yung terms. Terms. So automatically pag create ng loan sir, automatic makukompute yung maturity date. So ngayon sir, kung needed siyang i-extend, merong ano dapat recording nung extension. Ano yung gusto niyo sir? For ano pa yun? Para ma-extend kasi Ma-extend sir siya from kasi nag-waive kami kasi winave. Halimbawa, week 9 na ni member na magbabayad. Na-hospital siya, let's say. So, i-waive namin siya ng week 9 at week 10. Parang mamumove yun. Hindi Okay. namin siya sisingilin ng week 9 Pwede- at week 10. Parang ganon. Pwede sir lagyan natin ng ano ng mode. Bali ano sir, mag-add tayo ng procedure for that na pwede sir na magse-select ng name ng member and then yung loan niya, yung current loan automatic lalabas. And then merong button sir na ipe-press na waive, let's say waive ano yung gusto mong term sir? Waive lang no. Waive and then extension for Waive lang. May for 2 weeks. So mangyayari sir doon, parang mare-record yung parang request kasi sir siya. So, parang for approval. So recorded yun na event na nangyari yun for that particular client. Parang ang nangyayari kasi sir ano yan sa accounting purposes sir, sa accounting dapat adjustment na kasi yun sir from the original loan. So since change yung maturity date niya, so dapat ma-record yun na adjustment. So mag-add lang tayo sir ng ano sir, parang loan adjustment. And then once na ano sir, ma-select yung ma-save yun yung adjustment, automatically mag-a-adjust na yung date ng maturity date. So depende kung ilang weeks yung adjustment. So ma-audit nyo rin sir, ma-check nyo rin. Makikita nyo na merong adjustment na nangyayari. And then pila ka weeks yung naging adjustment para ma-monitor nyo rin kung for example, merong mga ganun na mga ilan bang within this month, for example, ilang customer ba yung nag-request ng for adjustment? And then what reason? Anong reason yung bakit sila nagpa-adjust ng adjustment? Like para yung sabi mo sir na ospital, nagkasakit sila. Kasi dapat merong valid na reason din yun kung bakit sila nagpa-adjust Okay. Oo. Normally ganun lang naman Ano sir, yung si member mismo yung ano hospital. na sir, yung request na yun, ano ba gusto mo sir, for approval ba yun or directly pwede na silang mag-create ng ano? Mas maganda po pag for approval. Ang mag-approve diyan si admin. O kung sino man. Sa ibang clients namin sir, nangyayari kasi if ever
For approval. Yes, sir. Oh, pwede sir for approval siya. Opo, for approval Ang naman. admin or kung sino sir yung in charge for that na ma-assign na user. Sige sir, ano pa sir? So yun sir yung waiving ng ano no payments and then extension for the ano sir, maturity date with approval. Next sir. Yes po. Sa ngayon And sir, then paano po wala yung na kaming other questions regarding dun sa ano pa no sa Excel file ninyo. Pero later sir, kung if ever sir mag ano kami, may meron tanong pa kayo? kami yes sir. Hello po. Paano yung ano sir? Sige sir, go ahead sir. Like Ikaw for lang muna. example, like for example na namatay si member. Oo, paano po yung sa may recording niya? Nakasali po ba yun sa may ano? So, halimbawa, i-delete. Ano sir, yung mga ano sir, sa ngayon kasi sir, yung ano, loans once na hindi na siya totally mababayaran for whatever reason, let's say namatay na yung borrower, Oo. continuous lang siya lalabas dun sa records for ano. Pero kung gusto nyong ano siya sir, i-archive na yung loan, pwedeng hindi na siya lalabas dun sa reporting kasi for the reason na let's say namatay na yung borrower, pwede tayong mag ano sir, maglagay ng procedure for that na ang effect niya is hindi na siya lalabas dun sa for collection. Pero for approval din siya sir. Kung iaano na siya archive. Bali parang mangyayari kasi sir doon ma-forfeit na yung balance niya eh, no? Hindi niya na mababayaran eh. So dapat sa record sir ano na siya mapupunta bali hindi siya totally mawawala sir no malalagay siya sa archive. So sa records niyo sir nandun pa rin siya pero hindi na siya active. So pag hindi na siya active sir sa reporting din, hindi na siya lalabas dun sa mga regular reporting like sa collection sheet. And then Pero mag-appear pa rin sa reports, di ba, na may isang member na namatay and then amount of unpaid balance, parang ganon? Yes sir, pwede tayong gumawa ng separate na report dun sir kung for dun sa mga ano sir, mga unpaid balance na hindi na siya pwedeng ano for let's say hindi na siya pwedeng ma-collect. Actually pwede naman sir din na for ano siya parang katulad din sir dun sa wave pag-waive ng payments pwede rin siya for approval. Bali mangyayari sir doon kung ganun yung incident na merong namatay na member so magpa-file ng form. So if you fill up yung form na for sino na member yon and then ano yung reason na hindi na siya makakabayad kasi let's say namatay na siya or let's say yun sir yung pinaka ano kasi pinaka worst na mangyayari namatay na, di ba? Iba pa yung reason na ano na let's say hindi na makita siya or hindi na siya nagbabayad. So possible pa din kasi yun sa record nyo. So pero kung gusto niyo sir na ano na totally na ano siya no na parang na-separate lang siya sir ng filing. So sa filing cabinet sir, meron kayong separate na filing
section para dun sa mga deceased na borrowers. Okay po. Waive. Bali for approval lang din sir to, no? Yes, sir. Approval. There is pending existing loan reports and death. I think yun po muna yung tanong ko para maging klaro din. Okay. Kayo, Bali sir, yun- may mga kailangan forms namin, ang mga select namin. Yun na lang sir, yung sa report sir ninyo, yung wala pa dito ngayon sa mga na-send, yung sample ng daily na reports na accumulated for weekly na reporting din. Sir, kayo rin di ba? Ang tawag nito? Maglalagay ng mga members namin Yes sir. sa system. Ano sir, yung list of members para, you mean sir yung pag-transfer, pag-migrate ng data? Transfer ng data? Oo. Yes sir, pwede na namin i-transfer yun sir. Yung mga ano sir, actually yung member sir. Pero yung ibang transaction sir, needed na siya sir encode sir. Yung transaction na data. Yung loan sir, yung loan sir, yung loans, yung payments. Kasi sir, pwede namin kayong i-providean ng lists ng mga members and then yung loan amount nila, kung ilang weeks yung nabayaran nila, ilang weeks yung balance pa nila, and then total balance. Pwede namin kayo providean ng ganon. Yung parang yung kanina, pero as one na yon. Pwede sir siya na ano, kung basta ano sir, naka-detail naman sir dun yung sa per member and then ano yung balance nila. And then yung payment sir, i-enter ba natin yung per payment nila? Pag-import? Ano po kayo maganda? What do you mean na per payment po? Ay, oo nga, no? Bali yung naka-record nyo sir kasi dun sa ano, for example sir, dito sa collection sheet per day na ano no? Mga payments. Bali yung pinaka-recording nyo ng payment, ito na sir, di ba? Sa collection sheet. Pero meron pa kayong isang ina-update na form, di ba? Para dun sa balance, para ma-update yung balance. Opo, yan po. Kasi ganyan yung andyan po dyan yung release date and then kung kailan yung maturity date niya. Yes sir. Tapos number of weeks. Sige sir, kung ma-provide sir yung list ng ano sir, needed namin makita muna sir yung format. Depende kasi sir dun sa format sa Excel nyo. Yung list sir, pinakamadali natong ma-import sir is yung list ng borrowers. Borrowers. Oo. So para hindi nyo na siya encode isa-isa. Yung sa loan sir, needed ko pa ma-check sir totally yung ano, yung structure ng loan nyo dito sa Excel kung paano nyo ginawa. Saan po? Itong Excel nyo sir. Ito kasi sir ngayon yung nakikita ko sir dito like sa members database. Ito na sabi mo sir hindi pa ito yung updated? Opo, hindi pa lahat yan yung mga member. Hindi pa ito. Okay. Pero pwede kami mag-provide lahat ng list of members with their loans including their balances. Yes sir. Pero tignan na lang po sir yung pag-import ng data sir kasi depende rin sa sa number of records nyo. And then syempre yung sir pinakamadami doon yung records ng payments. So i-check lang namin muna sir yung yung ito lahat ng Excel file. And then tapos pa-send na lang din sir yung mga iba pang Excel file nyo and then yung sa reports.
Pero ano sir yun, Yun. may import. Yun sir, yung question mo sir, basically yung pag-import or migrate ng mga data. Mm. Bali, from Excel going din dun sa bagong system. Opo. And then ilang months po yung pag-develop ng system? 3 months sir. Yung total Minimum po timeline yun. natin sir is 3 months. Pero Mm. basically sir, makaka-deploy naman tayo kaagad sir ng ng system. Actually yung sinample namin sa inyo sir na 'di ba, yung live na na sinend namin sa inyo sir, is Opo. basically needed na lang sir, naka-live na yun sir, no? So needed na lang naming i-update yun sir, based ngayon dun sa yung mga needed i-customize based dito sa mga Excel file nyo. Mm. So sir, tapos yung pag-import ng data, yung pag-import kasi ng data sir, possible mga 1 week or 2 weeks yung timeline sir, kasi matatagalan dun sir yung pag-checking din. So pag after ma-import, needed i-double check, and then needed nyo rin sir i-double check sa side nyo. Kasi kung 2 weeks yun, kung halimbawa magse-send kami this week ng data, so maiiba after 2 Mm. weeks. Kasi magmo-move yung Yes mga sir. accounts nila eh. Ye- yes sir, tama sir. Bali mag-update kasi syempre may mga bagong payments. Mm. So ang ganito na lang sir, bali initially sir, meron kasi tayong ite-test pa namin muna yon. So yung initial testing ng pag-transfer ng data, so yung based sa mga binigay nyo na data ngayon. And then after ma-confirm na namin sir yon, after the testing, pwede sir na mag-send na, bali mag-ask kami ulit na mag-send ng latest na updated. And then yun na yung i-import namin sir. Okay po. Sige, pwede rin po kaming mag-pilot testing, 'di ba? Mm. Hello po. Yes sir, pwede sir. Pwede na sir. Okay. Pilot testing. Okay. Yung ano po, Yung sir, yung anong tawag nito? actually sir, yung sinend nga namin, yes sir, yung sinend namin sa inyo na initial na sir, na link, pwede nyo na sir magamit yon. Pero sir, pwede pa namin ma-improve kung ano pa yung sige sir. Pwede pong pa-send po ulit ako nung link pero sa email. Pwede po ba 'yun? O sa lang? Hello po. Pwede pong pa-send ulit Hello, kami sir. nung link pero sa email. Ah, Sa email. okay. Okay, sige. Isa na. Yung sa Yes. may employee database. Hmm. Oo Medyo nga delay eh. sa internet. Yung sa may po, employee database, wala pa po yun, no? Yes sir, yung sa employee database sir. Actually ang meron na sir doon yung sa users. And then yung sa collector ang meron na sir. Hindi, for yung pang payroll, wala pa po doon, no, sa system. Ang sa employee sir, ano pa yung needed nyo sir regarding sa employee? Hindi, yung pang po, Yes yung pang sir, wala pa payroll, sir. wala pa doon, no, yung attendance. Bali, may Okay. include So na gawa yun na lang po sir kami ng doon sa separate na payments namin. din. Okay lang. Yung computation. Sa expenses, lalabas yun sir.
Yeah, yeah. Mm. And then, Bali ano sir, yes po. yung sa payroll sir, um, i-add pa namin sir din yun para sa computation ng payroll sa employees. Yung sa Opo. demo na Okay, sinend sige. ko sa Pero to sir follow is na yung mga ano yun, pa sir, no? lang yun sa lending lang talaga siya na. Sa lending lang sir yun, Mm. yung nandun. Wala pa yung payroll. Yes po. And then magkano yung kailangan naming i-ano, sir? Okay. I-settle bago mag-start yung development? Yes sir. 25,500 sir, yung initial down payment. Mm. Ito yung first payment na kailangan naming i-settle. Yes sir. Kailan Yes sir, bali kailan yun at yung ano sir, magkano po yung mga sumusunod? 30%. Bali yung susunod sir is after 1 month, 30%. And then The after same 3 price months po. sir, yung 40%. Yes sir, yung second payment sir is 30% din sir, 25,500. After a month. Yes sir, after a month sir. Okay. Sige po. Magkano po ba yung ulit yung total nito? Wait sir, confirm. Sir, wait lang sir na confirm lang sir. Mm. Sige, while waiting po, may question po pala na regarding sa 85 sir GCash yung payment. total sir. Ano po? 85. 85 sir yung total. Opo. Hello, sir. Yes sir, sa GCash payment sir. Yeah, last question po sa may GCash payment. Kung halimbawa po si member mag-send siya ng GCash, paano po yung recordings no? Sir, yung recording sa type of payment, pwede nating i-separate sir yung total cash payment saka bali type of payment kasi yun sir yung needed lang ma-separate dun eh. Bali lalagyan lang natin sir ng option na GCash ang payment and then the reference number, yung reference number sa GCash, and then yung amount kung magkano sir yung binayad niya sa GCash. So basically sir, bali yung system kasi sir hindi siya connected directly sa GCash account nyo. Oo nga no, sa bank din. Hindi. Oo nga pala. Bali Opo. lang sir, pero yung recording nun sir separate. Bali makikita niyo yung total payments na na-receive for the day na cash, and then magkano rin yung total GCash payments for the day. Okay po. And then pwede na siya sir ma-double check dun sa reference number din para kung needed i-trace or i-audit. Sir, hello? Yes sir. Oo. Kasi ang concern ko sir sa GCash payment, di ba sa cash payment galing dito sa collection sheet, dito nagbe-base Yes ang sir. cash payment. Yes sir. At kasi sa GCash, hindi na magre-reflect doon sa cash flow
kasi yung sa cash flow lang yung cash. Yes, sir. Paano Oo. ngayon mag-reconcile sir kung kuan? Yung payee. Hindi na kasi sa collection sheet, nagre-reflect kung sino nagbabayad ng GCash. Ngayon dito sa summary, dito sa cash flow, hindi na magre-reflect yung tao na nagbayad ng GCash kasi cash lang ang nagre-reflect dito sa Paano naman sir? Paano na ngayon yung tao na nagbayad through GCash ay hindi na magre-reflect dito sa kasi ang nangyayari hindi na nakikita dito sa system sa sa tracker. Mm. Ano sir, needed lang sir na pag nag-enter ng payment, dapat sir mag-a-add tayo kasi doon sa bagong system sir, merong option ng type of payment. So pipiliin sir yung GCash. Bigyan natin ito to GCash. Oo. So pag pili sir doon sa GCash, automatic sinesegregate ng system sir yung cash payments and then sineseparate niya rin yung mga GCash payments. So automatically makikita sir yung total cash and then kung magkano rin yung total GCash payments. So dun sa mga reporting sir, magre-reflect na rin dun yung cash sa sir, yung total cash and then kung magkano rin yung GCash. Sa makatuwid sir, yung GCash ay makikerry na parang balance kasi hindi pa lumabas saka na lang na lumabas sa pag na-deposit na yon o kaya na-ingtos. Pero dito sa reporting kasi yung cash over yung mga yung mga expenditures. Pero dito sa GCash, pasok na rin na na koleksyon. Kaya magre-remain balance on hand hanggat di may cash o may deposit. Ganun po ba, sir? Sir? Pwede siya sir na depende kasi sir sa treatment nun kung kailan ba siya may cash, may deposit. Sir na considered na paid na. So sa inyo sir ngayon nangyayari yung sir, ang question ko sir is kung for example sir, kung ina-allow niyo na nagbabayad sila ng GCash, for example ngayong week na pag collect niyo sir dun sa customer, so dapat sir 'di ba within that week makabayad na siya. Let's say kung sasabihin niya GCash na lang ako magbabayad. So isi-send niya yung payment niya through GCash. So dun sa account niyo sir, sa GCash niyo, meron kayong confirmation. So ko-confirm niyo sir kung meron kayong na-receive, 'di ba? Yes, sir. Opo. So Ganun na lang po, magdagdag na lang nung sa may recording, GCash payment and then yung reference. Para sa reporting na lang namin yun i-check sir para ma-check sir kung i-check. Idagdag na lang yun sa reporting namin. Bali sir, yung pwede rin tayong gumawa sir ng report na separate yung GCash payments and then para lang sa checking para makita doon sir sa list, for example for this week yung mga nagbayad, sino yung customers na para sa tracking niya sir. So makikita doon yung reference number and then yung name ng customer then the amount ng binayaran niya. So Sige from po. there pwedeng i-counter check yun doon sa GCash account niyo. Sir, ang nangyayari kasi dito sa kasalukuyan naming system o kaya ginagawa, yung mga nagbayad ng GCash, halimbawa sa loob ng sabi na natin weekly o kaya monthly, tapos na-deposit na o na-ingkas na yon, hindi na nagre-reflect dito sa tracker namin sir kung sino yung mga nagbayad ng
sa mga GCash na. Oo. Yung mga cash payment lang ang nai-enter. Ngayon, dito sa collection sheet namin kasi, kaya hindi hindi mag-reconcile, hindi magtali. Yung tali. Oo. Yun ang concern. Tapos, yung mga pagkatapos ng may deposit na o kaya may incas na, ando dun na lang. Halimbawa kung diretso sa bangko, na i-transfer mismo sa bangko, doon na lang dito sa tracker namin, hindi na malaman kung sino yung mga Nagbayad. nagbayad. Kasi, Oo. pero naka-enter dito sa collection sheet na nakapag-payment sila. Bali, Kaya kung- naka-indicate sir sa collection sheet nyo na GCash payment yun. Yes, sir. Yes, sir. Mm-mm. Actually sir, dun sa pag-reconcile kasi dapat ano sir no, yung pag-encash nyo, for example, weekly naman din sir yung pag-encash nyo. Maabot pa ng 1 month, ano. Depende sa ano kung kailan. Pang-monthly, sir, eh. Siguro sir, para Kasi ni-accumulate pa nila, eh. Oh. Ganito sir 'yon. Bali ang issue kasi niyan sir is paano niyo i-reconcile yung GCash payment kung sakto ba dun sa sa payments na na-record sa Yes, system. exactly. Based yun sir sa versus sa na-encash na payment. So ang pwede natin gawin dun sir is yung system sir na bago, since rine-record man natin yung sir doon no, per payment sa GCash, meron din siyang reporting na separate. So ang maganda sir doon sa reporting kasi sir, pwede nating i-date range siya, pwede nating specify kung anong date yung lahat ng mga GCash payment. Let's say kung 1 month ba yun or weekly yun, so makikita na yung total. So pag nag-encash kayo, ibabangga yung total. Let's say kung total na encash for the week is 10,000, so yung sa report niya, makikita rin doon kung 10,000 yung total ng GCash payments. So doon sir makikita yung first sir no, na makikita sa total pa lang, pwede niyo na kagad makita kung sakto ba o hindi. Or let's say pero mas okay kasi sir kung weekly yon. Pero pwede rin sir kung monthly pa before nyo ma-encash, yung report naman sir, flexible naman siya. Pwede naman siyang i-date range ng 1 month. So meaning pwede kayong makapili ng date na let's say starting this period until kailan na period siya mag-i-end para makita yung total ng GCash payment. Okay, So ganun yes. sir. Pero sir, pwede rin po ba na i-reflect yung mga pangalan at saka kahit yung amount na bayad sa collections dito sa cash pero separated na indicate lang natin na GCash. Yes sir, pwede sir. Pwede sir 'yon. Pagkatapos sir dito sa baba sa expenses, magre-remain na hindi pa lumabas yan kaya magre-remaining balance din yun. Parang balance on hand. Saka lang ma-zero balance pagka na-deposit na o kaya na-encash na. Okay. Sir, bali ang nangyayari rin kasi sir, connected siya doon sa sir, sa source of funds sa bank account nyo. So kung na-deposit na siya sir, mare-reconcile din 'yon. Mare-reconcile din siya or ma-check din siya doon sa balance sa account nyo. Oo. Opo sir, walang problema doon sa account kasi pumasok na eh. Pero dito sa cash flow, hindi rin naman cash kaya medyo nag-alaala si Apo Treasurer kung yung may indication ay magre-reflect na balance. Yes sir. Bali naman sir, dun sa balance sir, hindi siya ma-short doon kasi yung sineperate naman natin sir yung recording ng cash and GCash. So yung total nun sir, so mangyayari doon pa rin sir, iba yung total ng cash and then sa GCash.
Yes, sir. Indicated naman na GCash ka mo, sir. Oh, Saka indicated. mag-reconcile o kaya magse-zero balance na pagka na-deposito na o kaya naging cash na, sir. Okay. Yes, sir. Yan lang, sir. Thank you. Okay, sige, sir. Ano pa, sir, yung ibang Okay, sir. question, Wala na sir? po. Mag-message lang po kayo kung may mga may Questions. mga tanong kayo kapag develop. Yes, sir. Oo. Yun, sir. Thank you. Okay, sir. Sige Thank you, po, sir. ipasettle ko po itong payment para masimulan na yung Okay, sir. Salamat, sir. Thank you, sir. Okay, Contact sir. lang Thank kami, sir. you. Okay. If Apo, ever okay. meron Thank din you. kayo, sir, questions and sir, contact lang anytime, sir. Apo, okay. Thank you. Okay. Bye, sir. Bye, ma'am. Bye, sir.